2 dekada ng halos araw-araw lumulusong sa putikan ang 42 anyos na si Antonio para magsaka sa bukid na ito sa Gandara, Samar. Lahat ng hirap kanya raw titiisin para sa 5 niyang mga anak. Kaya pag umamo, kung traswerte la, pwede makaani, pwede diri. At ang kanyang hirap sa pagsasaka, kahit paano, napawi. Tay! Nung narinig niya ang sigaw ng 18 anyos niyang anak na si Giancarlo. Tatay! Graduate na ak! Salamat, tay. Salamat. Bukan, pa. Salamat, tay. Ito honor sa tay. Salamat. Nung araw kasing yon, si Giancarlo April Giancarlo A. nakapagtapos na ng senior high school with honors. Please honor. Pero si Tatay Antonio hindi nakadalo sa pagtatapos ng kanyang anak. Unta, wara ko madto, ma'am. Akong ma'am gani, nga madudunot ma'am na akong gani. Diri tatanong. Pasensya na lang nak, ni kay wala ibang magtatrabaho. Ngayon mong tatay. First time ko po nakatanggap ng medal. Malaking bagay yun para sa akin kasi pinaghirapan ko yun eh. Si Giancarlo pa naman ang pangatlong nakagraduate sa high school sa kanilang pamilya. Kaya pagkatapos ng graduation ceremony, si Giancarlo dali-dali niyang sinadya ang kanyang ama sa bukid. Tay! Tatay! Graduate na ak! Salamat, tay. Salamat. Bukan, pa. Salamat, tay. Ito honor sa tay. Salamat. Ang kwento nila, kwento rin ng napakarami nating mga kababayan. Kayod kalabaw si Antonio. Maigapang lang ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Wara kong eskwela kay pobre kami, bumulig ka namon. Akong tatay pag sinerbe san akong kabugtuan. Ang kita niya kada araw, 300 pesos. Araw-araw, ma'am. Uli ko sa bahay, ma'am. Liliwan na liwat, ma'am. Pagkaaga, mga liwan-liwat, mag-aarado na naman. Kung mayroon lang kwarta, mapalit ako, ma'am, motor nga. Amon la, panbiyayaan, pangumpra, ma'am. Nagpapasalamat po kasi ako sa kanya eh. Sa lahat ng ginawa niya sa amin, yung pagsasakripisyo niya, mabuhay lang kami. Si Giancarlo, bukod sa 4 niyang mga kapatid sa ama, meron pang 6 na kapatid sa kanyang ina. Pero taong 2017 nung namatay sa cancer ang kanyang nanay Hilda. Ang isa naman niyang kuya may sakit. Kung saan na lang siya nababagsak pag hindi ko naaabutan. Kaya para makatulong sa kanyang tatay Antonio at sa iba pa niyang mga kapatid, pinagsabay ni Giancarlo ang pag-aaral at pagtatrabaho. Doon ko po na-experience yung discarding estudyante. Kapag may mga fiesta, kinukuha akong dishwasher para lang meron akong pambaon. 3 araw na pagiging dishwasher ko, 250 yung nakukuha ko. Marami ko na pong na-experience yung papasok ako sa school na yung ulam ko asin, tapos nilalagyan ko na lang ng kalamansi.
Talayungod gud hiya ma'am pag-eskwela, maupay. Yan ang lugaring ma'am, nagtrabaho hiya, kay waray hiya tatay na ma'am kwarta. Hindi na po naabot ng college kasi wala po kami financial. Masakit po kasi wala kami binibigyan na pera sa kanya. Dahil malayo ang inuuwi ang bahay, si Giancarlo nakiusap na makitira sa guro niyang si Benjeline sa loob ng 5 buwan. Since grade 11, nakitaan ko siya ng potential, may dedikasyon sa pag-aaral. Nag-approach sa akin na kupkupin ko muna siya sa bahay para makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko din po na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, tsaka maging engineer balang araw kung papalarin po. Ang unang hakbang sa pangarap na ito ni Giancarlo, nakamit na niya. Nung nito lang July 12, nakagraduate na siya ng senior high school at with honors pa. Tatay! Graduate na ako! Salamat, tay. Salamat. Bukan. Salamat, tay. Ito honors ako, tay. Huwag mong ilagay sa akin yung medal kasi magkakadumi. Ay, okay lang yan. Para naman yan sa'yo eh. Kahit may sakit siya, pupunta siya sa bukid para meron siyang maiuwing pera. Dahil sa dugot pawis, paghihirap ng tatay ko sa bukid, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Sising-sisi na ako noon nang nawala si nanay, hindi po ako nakapagpasalamat sa kanya. Kaya habang andyan pa po sila sa tabi natin, gawin po natin yung lahat para lang po maiparamdam sa kanilang mahal natin sila. Pero 2 araw matapos ang kanyang graduation, si Giancarlo umalis ng Samar para magtungo ng Cavite. Hindi para maghanda sa kolehiyo, pero para magtrabaho bilang barista. Nakilala ko lang siya online. Since wala siyang matitirahan dito, in-offer na din namin yung staff house. Doon na din siya tumira ng libre. Si Carl, masipag, responsible. Ang 3,000 pesos na baon niyang pera, inutang pa raw ng kanyang tatay. Kugad kuntang eskwela pa hiya college pero kay di ko gud kaya. Kay wara kwarta, wara igarasto, mahirap ma'am. Karuyag ko nga umiskwela pa hiya ang college. Salamat Giancarlo. Tinutulungan mo kami. Napunta ka lang ng Maynila para matulong sa amin, sa kapatid natin may sakit. Wala naman po akong sinisisi na nagtatrabaho ko ngayon. Kasi choice ko naman po to eh. Sabi ko nga, hindi naman karera yung pag-aaral eh. Diskartihan lang tsaka sipagan lang po. Makakapagtapos naman po. Kung makita si Giancarlo, karuyag ko kung tangani nga umuli anay. Karuyag ko ma'am nga din nila hiya ma'am sa Samar kung ta umiskwela kung may dana bumulig ma'am hiya. Waray ma'am dito ma'am hiya mga hinano. Ang hindi alam ni Tatay Antonio, nung araw na yon, may uuwi sa Gandara, Samar. Habang pinapanood niyang muli ang nag-viral na video ni Giancarlo, walang kamalay-malay si tatay na ang kanyang anak. Makakapiling niyang muli. Tatay! Tay! Nak! Salamat, Nak! Salamat, Nak! Salamat! Nak! Nak! Salamat, Nak! Salamat, Nak! Salamat ng marami natin masipag kita. Bisang natin, tutuloy na. Hindi ako pasalubong ngayon. Salamat nak. Salamat. Marami tatay guyod nak. Wala na kasi siyang Salamat, wala na siyang Nak. shirt na iba, Salamat. tsaka wala na siyang mabuting mga magagandang damit.
ito yung bunga ng paghihirap ko. At saka ito po yung yung diploma na nakuha ko. At ito po yung picture na graduate ako ng senior high. Hindi siya naka-frame. Wala po kasi kaming budget pang bili ng pang-frame kasi po sobrang hirap ng pera dito. Wala pala kasing souvenir photo si Giancarlo sa graduation kasama ang kanyang ama. Kaya, sinagot na namin to. Ang Municipal Social Welfare Development Office ng Gandara naman, inilibre ang pamilya sa isang munting salo-salo. Masayang-masaya po ako dahil hinandaan pa po kami ng pagkain. Kung ara ako makahanda sa na akong anak, ma'am, kaya nakatok nag-arado, ma'am. First time ko, ma'am. Pwede gawin ng municipal health officer namin na i-refer sa pinakamalapit na government hospital like district hospital para ma-assist yung pasyente kung ano talaga ang cause ng seizure. Nag-abot din ang LGU ng Gandara ng groceries at livelihood assistance. Nagbigay din po ang aming programa ng tulong pinansyal sa kanila. Ang nakakatuwa pa rito, ang vlogger mula Bulacan na si Real Talk with Porsche, nagregalo kay Tatay Antonio ng motor. Na magagamit niya sa pamamasada, extra income maliban sa araw-araw na pagsasaka. Wala na silang aalalahanin dito. Sinigurado ko na kumpleto ang OR, ang CR. Meron na rin itong plaka. Ready to go. Ma'am, salamat, ma'am. Salamat. Thank you. Mayroon din mga programa yung pamahalaan para sa mga anak ng magsasaka. Kaya lang, hindi din sapat. Karamihan sa mga magsasaka, hindi sa kanila yung lupa. Pagdating ng anihan, wala na rin maiwan doon sa mga magsasaka kasi ang binabayad na sa utang. Isa sa mga tinuturo namin, dapat mayroon siyang sariling binhi. At para maipagpatuloy ni Giancarlo ang pag-aaral sa kolehiyo, ang LGU ng Gandara at ang DSWD sa Region 8, binigyan siya ng educational assistance. Worth 3,000 per SEM para sa allowance, boarding house. Recommend namin siya for educational assistance sa provincial government of Samar and DSWD Regional Office. Pwede siyang makatanggap ng 5,000 pesos per SEM. Pag sila ay galing sa talagang mahirap na mga pamilya, sila ay mag-apply ng tinatawag na tertiary education subsidy. At pag sila ay mag-qualify, makakakuha sila ng dagdag pambili nila pagkain, pamasahe, libro. Meron din tayong scholarship through the Department of Agriculture. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po sasayangin yung oportunidad na binigay niyo po sa akin. Gagawin ko po yung best ko para po hindi masayang lahat ng tulong niyo po sa akin. April Giancarlo A. Sa mga magulang na may gagraduate na anak, congratulations po sa inyong lahat. Tatay! Graduate na ako! Hindi lang mga graduate ang deserve ang congratulations. Salamat. Pati na rin ang kanilang mga magulang. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.